Simula ng ating gawain, awitin natin, Jesus is the one. Number 81 na ating songbook. Habang inayan ko na po sa na tayo tumayo. When the day is dark before you, and the clouds are hanging low, there is one. The day is dark before you, and the clouds are hanging low. There is one who watches over you everywhere that you may go. Jesus is the one. Jesus is the one. Yes, He is the only one. Let Him have His way until the day is done. When He speaks, you know the clouds will have to go. Just because He loves you so. Oh, if you are sad, oh, if
Yes, Lord. Oh, Jesus is the one. Yes, He's the only one. Let Him have His way until the day is done. When He speaks, you know the clouds will have to go. Just because He loves. We have come into this place to gather in His name. We have come into this place to gather in His name and worship Him. Yes, Lord, we have come into this place. We have come into this place to gather in His name and worship Him. We have come into this place to gather in His name and worship Christ our Lord. Worship Him. Worship Him. Jesus Christ our Lord. Let's forget about ourselves and concentrate on Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Amen. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Him. Let's forget about ourselves and concentrate on Him and worship Christ our Lord. Worship Him. Jesus Christ our Lord. To get a touch from the Lord. To get a touch from the Lord is so real. To get a touch from the Lord is so real. If you draw nigh to Him, He will draw nigh to you. To get a touch from the Lord is so real. Let's go bigay sa ating kapatid, Brother Jay. Na siya muna sa ating pagkanaman sa pagkakasama. Brother Jay.
pangalan namin Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus Cristo, Lord. Muli namin binabalik sa iyo, Diyos, ang mataas-taas. Ulit pa salamat, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, muli dinako mo ang bawat isa sa amin, O Diyos. Upang kami magkatipon-tipon, Panginoon, sa pamamagitan ng pangalan ng Lord. Na may isang lahin, Panginoon, ang panalangin sa iyo, Diyos, sa gawin. Yes. Salamat, O Lord, sa isang buong araw, Panginoon, na may ingatan, Panginoon. Sa isang buong pamumuhay namin, O Lord, sa labas, sa mundo, Panginoon. Ngunit patuloy, Diyos, sa iyong kapatian sa amin, O Lord Jesus. Hindi kilala, Lord, ang nasa alaman, Panginoon, kaya humingi, Lord, ng tulong sa iyo, Diyos. Kaya ngayon, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, nagtipon kami, Panginoon, makinig na iyong salita, nalangin, Panginoon, sa Lord, sa gabing ito, ay tiwala namin, Panginoon, sa iyong mga kamay, Panginoon. Gamitin mo sa likod ng pulpito, Diyos, simula sa tagapanguna, Panginoon. Maging sa gamitin mo, Panginoon, na daluyan na kapala, Panginoon, at yung mga salita, Lord. Tiwala namin sa iyo, Diyos, sa mga bagay nito, Panginoon. O Lord, dumako kami dito, Panginoon, sa isang lahat, Panginoon. Ngayon, Panginoon, ay makausap ka, O Lord. Nawa, Panginoon, dalangin namin, umuwi kami, Panginoon, ng punong-puno ng pagpapala, O Diyos. Tinitiwala namin, Panginoon, ang gabing ito sa dakilang pangalan ng aming Panginoon, Jesus Cristo namin, Diyos. Tagapagligtas. Amen. Bless you, Brother EJ, at rango ko na po ang bawat isa. Muli ay binabati ko kayo ng isang magandang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Jesus Cristo, mga kapatid. Amen. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos na patuloy mo tayo binibigyan ng ganitong pagkakataon na maging kabahagi ng gabi ng pananalangin dahil alam natin na may kailangan pa rin tayo sa ating Panginoon, mga kapatid. Isa doon ay ang pagbabago ng ating sarili, nabaguhin tayo ng Diyos na lumakad sa kanyang kalooban, mga kapatid. May mga bagay pa tayo na kailangang hilingin, mga bagay na gusto nating baguhin sa sarili natin. Kaya tayo nandito sa gabing ito, yun ay hingin natin sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin mga bagay na yun, mga kapatid. Bukod pa doon yung ating mga pangangailangan, kaya hindi tayo nagsasawa na umattend ng prayer meeting, mga kapatid. Tayo ba ay kailangan pa ba natin ang ating Panginoon sa gabing ito, mga kapatid? Amen. Lagi natin siyang kailangan. At ang prayer meeting na to ang nagpapatunay na kailangan natin ating Panginoon sa bawat sandali. Sabi nga ng propeta, bawat minuto ay kailangan natin ng Diyos, mga kapatid. At yun ang dahilan kung bakit ka nandito, upang patunayan mo sa iyong sarili at sa Panginoon na kung wala siya ay wala kang magagawa, mga kapatid. Amen. Salamat sa ating Panginoon na patuloy tayo binibigyan ng inspirasyon na maging kabahagi na itong gawain. 2026 na at April na. Matatapos na naman ang April. Papasok na ang May. Napakabilis ng panahon, mga kapatid. Pero sa awa ng Panginoon, nakakapagpatuloy tayo. Amen. At ayan, yung pa natin mga kapatid ay wala pa. Marahil na sa trabaho pa sila. At papunta sila dito. So habang inaantay natin ang iba pa natin mga kapatid, nice kung umawit muna tayo ng masayang awit. Isa natin ang ating mga songbook at awitin natin ng Hold to God's unchanging hand. Number 160 ng ating mga songbook. Sabayin niyo po ako sa pag-awit, mga kapatid. Time is filled with sweet transition. Lord, over and who can stand? Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Amen. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to
God, unchanging hand. Trust in Him who will not leave you. Whatsoever years may bring. If by earth be friends forsaken kapatid, by earth be magkakagala na. Still more closely to Him cling. Still more closely to Him cling. Amen. Hope to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Oh, when not this world can reach us. Go when not this world can reach us. That's all that will indicate. Sing together, sing together, the heavenly treasure. Hallelujah, they will never pass away. Will never pass away. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. Last answer. When is completed. Hallelujah. Is complete. And if to God you have been true. If to God you have been true. Fair and bright the holy glory. Fair and bright the holy glory. Your enraptured soul will view. Your enraptured soul will view. Amen. Hold to God's unchanging hand. Hold to God's unchanging hand. Build your hopes on things eternal. Hold to God's unchanging hand. To God's unchanging hand. Salamat sa ating Panginoon sa awiting ito at tayo dadako na sa isang bagay na ating gawain. Pag-aalay ng awit sa ating Panginoon o testimony o pagpapatotoo. Nais kong bigyan ng pagkakataon sa mga kapatid. Nais kong unahin na ang aking kapwa young people. Young people.
napakaganda na mensahe ng awit na God answers prayer. Amen. You can whisper in the crowd, hindi mga kapatid. God bless you, yung people. At next ko pa kung tumawag, mga kapatid, kung meron man. Amen. At kung wala man ay nice kong samantalayin ng pagkakataon na pasalamatan ng Diyos dahil at ang testimony kong to, although nakakatawa siya, pero kasi hindi ko man nakuha yung yung pinapanalangin ko, pero ay na-prove ng ating Panginoon na tunay talaga siya, mga kapatid. Last Saturday, sabi ko, wala na akong pera. So on the way here, pamasahin na lang yun. Pag sakay ko ng jeep, pagbukas ko ng pintuan, may 2,000 na nakadungaw, mga kapatid, sa sahig. Sayang. Sa sobrang bait ko, mga kapatid, binigay ko sa driver. So, okay lang yun. Sa Diyos pa rin ang pasasalamat, mga kapatid, kasi at least na-prove ko na tinutugon ng Diyos yung panalangin. Kaya, kung mananalangin kayo, i-grab nyo na kaagad. Huwag nyo na akong gayahin na pinabayaan ko pa. So, sayang. Pero salamat sa Diyos. Nag-pray kasi ako nun bago ko pumunta So, ko Lord, wala na akong pera. So, pagsakay ko ng may 2,000 talaga na nakadungaw. Ang sarap makakita ng gano'n, May purpose. Tapos lately, na-realize ko na may purpose kung bakit laging ang lalaki ng mga pera na nawawala. Kasi pag nadampot mo yun, kapatid, para sa'yo talaga yun. Kung kailangan mo yun, wala kang makikita na nalalaglag na 20 pesos o 50, bihira. Pero pag makakita kang mga nalalaglag wallet, 1,000, 5,000, i-grab mo na yun, mga kapatid. Huwag mo na ibigay sa iba. So, na-experience nyo na rin ba yun? Kasi yung na-experience, mga kapatid. So, masasarap yun. Tapos, nung tuwing sasakay na ako ng jeep, lagi akong timitingin. Sabi ng Panginoon, wala na. Titingin-tingin ka pa. Yun na yun, last na yun. So, ang Panginoon talaga, gumagawa siya ng mga blessings na unexpected. Pag ina-expect mo, hindi yun. Gusto kasi ng Panginoon yung makita yung pananampalataya natin. Ayaw niya na makita yung faith na nag-expect. I mean, yung ina-expect mo na ang gusto niya ay tugunin ka sa unexpected, mga kapatid. Hindi sa expected mo. No? So, manalangin ka, Lord, kailangan mo ng pera. Tapos meron ka ng tao na naisip na hihiraman mo ng pera. So, hindi yun God's way. Your way yun. So, pero kapag ka tinugon ng Diyos yun, bubuksan mo lang yung pinto, nakadungaw na sa'yo, mga kapatid. So, hopefully, at least napatunayan ko, sabi ko nga na ako ay tapat na. Next time, Lord, 5,000 naman. Kasi subukan mo ako sa maliit, baka sakaling sa malaki pwede, no? So, salamat sa Diyos, mga kapatid. Pinapatawa ka lang kayo. So, testimony yung mga ganyan yung mga kapatid para maluwalhati ang ating Diyos, no? Ang mga ginagawa niya sa atin. So, hindi ko na nais magpakatagal pa dahil inunan ko lang yung oras. No? Maaga pa 6:20 pa lang Invited ako na sa sentro na bahagi natin gawain. Ang pakikinig na salita natin ko. Inaanya ito ng bawat sinatay ito niyo. Wait in me a clean heart. Wait in me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Wait in me a clean heart, oh God. Wait in me a clean heart, oh God. Wait us a clean heart and renew a right spirit within me. Cast me not
renew a right spirit within me. Cast me not away. Oh, cast me not away from thy presence, oh Lord. And take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew a right spirit within me. Flow through me. Flow through me, Holy Spirit. Flow through me. Flow through me, Holy Spirit. Flow through me. And as I lift my hands to worship and to magnify thy name, flow through me. Holy Spirit, flow through me. And as I lift my hands to worship, And as I lift my hands to worship and to magnify thy name, flow through me. Holy Spirit, flow through me. Amen. Hallelujah. Tayo manalangin sa ating Panginoon sa ito. O Lord God, hindi kami nagpapakumbaba sa iyong makapangyarihan ng pangalan. Lord, ikaw siya muling mag-iis ng aming mga puso at isipan. Tawang yung mga salita ang siya muling marog sa aming mga puso. At ang Banal na Espiritu Santo muli ang siya magpahayag sa bawat isa sa amin. Lord, wala kang ibang isa ipinunta sa dako ito, kundi magbulay-bulay ng mga salita at manalangin sa iyong makapangyarihan. Lord, ikaw siya magpala muli ng ibang mga salita at ang bawat nakikinig ay magkamit muli, O Lord, ng ibang mga para sa iyo. So kami nagtitiwala at umaasa at naglalagat ng aming pananampalataya at patuloy po sa salamat. In Jesus Christ we pray. Kaya magbukas ng ating mga Bible sa laging natin nababasa mga kapatid. Sa Hebrews chapter 11. Chapter 11 verse 1 and 2 sa verse 6. Now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. For by it the elders obtained a good report. But without faith it is impossible to please him. For he that cometh to God must believe that he is, and that he is a rewarder of them that diligently seek him. Yan salita ng ating Panginoon sa gabi na ito. At binabati ko muli ang bawat isa sa pangalan ng ating Panginoon Kristo. Nandito na rin tayo sa pananambahan para manalangin sa Panginoon. Yung natin na pag-usapan na tayo lagi may pangangailangan sa Panginoon. So, kaya dito tayo, hindi lang tayo sa church na dumadalangin kundi sa ating mga tahanan. Meron tayong mga
pananalangin sa ating mga sarili. Kasi lahat tayo ay may pangangailangan sa ating Panginoon. No? Hanggat hindi pa dumadating ang Diyos, ay may kailangan pa rin tayo sa Panginoon. No? At kaya nandito tayo upang sama-sama tayong manalangin. Dahil yun nga yung katulad ng ating binasa, kung wala tayong pananampalataya, hindi natin malilugod ang ating Panginoon. Yun lamang yung ating kailangan sa ating buhay na para malugod natin ang Panginoon. Kasi hindi basta-basta nalulugod ang Panginoon sa mga gawa ng tao. Alam natin yan. No? Kahit na sabi nga ng mahal na propeta, maraming man tayong ari-arian o man sa sanlibutan ito, hindi mo mapiplease ang ating Panginoon sa mga bagay ngayon. No? Sabi nga ng ating Panginoon, di ba? Na lagi nating naririnig na pag-uusapan na lahat ng yaman ng mundo ay makamtan mo. Di ba? Wala pa rin sa mata ng Panginoon yun. Ang gusto ng Panginoon ay ang ating mga sarili na maging haing buhay. Di ba yan ang ating inaasam-asam sa ating mga sarili na maging living sacrifice tayo mga kapatid. Kaya dahil lalo sa panahon ngayon, di ba? Minsan nga na may nakakausap ako na alam niyo ba na may mga churches na parang wala na silang tinatawag na sa English na hindi sila anxious. Kumbaga tawag dito sa isa pang word na ano yung nag-anticipate ng pagdating ng Panginoon. Alam niyo yung anticipation? Yung pananabik. Alam niyo ba yung word na gano'n? Kumbaga, diba katulad nga sa may isang bagay ka o isang mahal ka na tao na nananabik ka na makasama ang tao na yung makita. Diba gano'n ang term na pananabik? Dahil minsan napag-usapan na natin yan si Simeon ay may pananabik. Dahil may pangako ang banal na Espiritu sa kanya na hindi ka tatanda o mamamatay, hindi ka mamamatay na hindi mo makita ang tagapagligtas ng Israel. Kaya binigyan siya ng buhay, tumanda na siya, doon niya nakita kung kailan siya matanda na, sa kanya nakita yung tagapagligtas ng Israel. Kaya sabi niya, di ba, nung nakita niya at nahawakan niya sa kanyang mga kamay yung tagapagligtas, kaya sabi niya, "Let me die, Lord." Di ba? Nabasa niyo ba yun? Let me die, Lord. Kasi hawak na niya eh. Amen. No? Kaya, ngayon, di ba? Sabi ko nga sa inyo, may mga tao na si Jesus Christ ay naging Diyos lamang nung sa Jordan River. Kaya maraming patunay ang Bible na baby pa lang si Jesus ay Diyos na. Amen. Sinasamba na at pinasamba ng mga anghel doon sa mga pastor na unang pinagpaalaman na may dumating na yung Messiah. No? Kasi dyan nga yun ang pattern ng Panginoon na una niyang sinasabi ang kanyang salita, hindi kaagad sa tao, kundi sa kanyang mga lingkod muna. Kaya pagdating sa atin, lahat ba ay tagapagturo, sabi ni San Pablo, diba? Hindi naman lahat. Ang salita ba ng Diyos ay dumating sa amin o galing sa amin o ano ba, narinig niyo lang ba? Diba? Kaya ang salita ng Diyos, binigyan tayo ng Ephesians chapter 4, diba? Na nagbigay siya ng 5 luking ministeryo, mga tao, no, na ibinigay sa atin para magpaunawa ng Bible. Kaya nga, alam niyo ba na ito parang kagabi yata, may tumawag sa atin, hindi sa atin, sa ibang church, na naalala niya yung napag-usapan natin dito nung one time nilatek ni Pastor God is a God of denomination. So, nagtanong sa akin ng minister. Actually, pastor na ngayon. Sabi niya, may quotation ka ba ni prophet ng gano'n? Sabi ko, wala eh. Kasi dito na pag-usapan. Sabi ko, ang pinaliwanag ko sa kanyang mga kapatid, kasi paano nila ipapaliwanag? Kasi nga, nagbabasa rin nila. May mga believers na nagbabasa ng mensahe. So sabi ko, kung tatanungin mo yung God of sabi niya, God is a God of denomination, walang ganyan quotations yung prophet. May isa lang na sinabi. Di ba, naalala niyo yan? There's only one denomination, sabi niya, God has one denomination, that's the church. I mean, sorry, the church, sabi niya gano'n. Meron lang isa.
Isang quotation lang binigay ko. Pero marami pa dyan. Pero intindihin mo kasi yung terminology sa ko, Brad. No, kasi may mga quotation si Prophet na I'm against denomination, di ba? May ganyan siyang preaching. I'm against the organization. Pero sa message niya rin, nasabi niya, may organization ng Panginoon, may denomination ng Panginoon. So, alin doon? Kaya sabi ko sa kanya, pag sinabi mo kasi denomination, parang, di ba, pag sinearch niya yan sa Google, pagkakakilanlan. Tama? Denomination. Ano ba denomination ng pera, sabi nung Google? $20 bill ba yan? So, ibig sabihin, pagkakakilanlan ng isang group ng mga grupo, sabi ng gano'n. Eh tayo may pagkakakilanlan tayo, di ba? Pag sa mata ng sa spiritual, mga kapatid, may pagkakakilanlan tayo. Tayo yung nobya ni Kristo. Ngayon, sabi ko sa kanya, pag dito naman sa ibabaw ng lupa, kasi bawal daw mag-register sa SEC, sabi ko, eh kung sa spiritual, wala nang denomination eh. Tama? Naintindihan niyo mga kapatid? Ilalagay natin sa maka-Diyos. Walang ganun. Pero pagdating sa lupa, may identification ka. Diba? Sabi ko, sige, sarili ka ng gawain dyan at batuhin ka ng kapitbahay mo, makapagreklamo ka pa. Agad. Kasi magkakaroon ng investigasyon, sabi ko eh. No. Sabihin sa'yo ng kinaukulan, illegal assembly ka kasi hanapan ka ng registration ng government. Isa pa, sabi ko, ang scripture nangungusap na magpasakop sa mga namiminuno. Nabasa niyo ba yun? Sige, dahil ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay bride, magtatrabaho ka sa company. Hindi, anak ako ng Diyos eh. Ako ang hari ngayon dito. Eh, hindi ka naman CEO. Baka sipahin ka palabas ng... Di ba? So, hindi ka nang babalansin mo, Brad, sabi ganun. Pag sabi ko nga sa kanya eh, ang Diyos may organization, tama ba? Balikan mo yung panahon ni Moises, sabi ko, pati kortina may kulay. May order yan. Hindi gusto ko pink yung color ng kortina. Sa panahon ni Moises. Walang kulay pink na kapatid. Sabi ko, may color blue lang yan, pula, or ano yan, purple ba yung isa doon? Kalimutan ko na eh. Sabi ko, pagka yun ang pinalagay ng Panginoon, di ba? Yun ilalagay mo doon. Hindi gusto ko kulay green eh. Hindi gusto mo. Gusto ng Diyos na masusunod. May organization. Tama? Nabasa niyo ba yan? Yung tabernakulo na yung tent na pinatayo kay Moises. Di ba? May mga flag pa nga yun eh. Kaya ayaw ko nang maglagay ng flag. Pangit. Eh yung pinapalagay ng Panginoon eh. Tama? Pagdating kay Solomon, kung titingnan niyo doon, di ba may pillars pa nga eh. Ito. Yun ang sinunod ni Solomon. Pagdating sa New Testament, inayos ni San Pablo ang church, tama ba? Kasi may nag-speaking tongues na wala sa ayos, o hindi. Dito sa room, dito kayo mag-speaking in tongues, sabi ng prophet. Yan yung paliwanag dyan ng mensahe. Hindi yung, ay gusto mo mag-speaking tongues kung kailan gusto mo, hindi. Inayos yan. Pati yung pagpapatotoo, hindi yung sa church nga natin, inayos yan. Di ba, maka-organize tayo. Hindi ko gusto ko mag-testimony ako pag wala ng kapatiran dito, mag-isa lang ako. Eh, sino makikinig sa'yo? Nagigits niyo ba mga kapatid? Di ba? Pagdating ka sa testimony, naka-organize din eh. Hindi pwedeng nagkikwento ka lang na naging chinelas ko, pinulot ko, na walang kami ng gasolina. Hindi naman yung patotoo, di ba? Di ba lagi nakikirinig yan? May order ang church, sabi ko sa kanya. So, ganun ang sa kanya, sabi ko sa kanya, ganun ang pagpapaliwanag ng organization sa denomination. Kasi tayo mga message believer, sabi ko sa kanya, ang tagal na natin dito sa ganyan, kahit ako, nabiktima rin na we are not a denomination. Mali pala yung pagpapaliwanag ng una. Kasi nung nag-search na tayo sa ibig sabihin pala, hindi pala ganun. Ang sabi ko, ang denomination at organization na sinasabi ng tao, ng mga believers pala, ayaw nila kasi ng kinokontrol eh. Diba? Eh, Holy Spirit nagko-control yan. Diba? Sabi ng mensahe ng ating Panginoon sa mahal na propeta.
may controlling system ang Panginoon. Hindi yung gusto mo kung saan sa pumupunta. No? Pag ayaw ng Panginoon, ayaw ng Panginoon. Sabi ko sa kanya, ganun ang ibig sabihin niya. Babalansin mo yung terminologies kasi. No? Kasi kapag hindi tayo nag-organize, no? Sabi nga niya, iba nga kasi umaattend na kung saan-saan. Oo nga, yan ang gusto, mga believers yun, tatagal na. Sabi ko, kung hindi pwedeng organization, bakit nagpapastor ka pa? Sumusunod nga yung member sa'yo, may controlling system kayo, sinasabi pastor eh. Ganun yun ang pagpapaliwanag. Iba kasi nagpaliwanag ng why I am against organization, against denomination. Yun lang yung kabilang part lang ang itinuro. Hindi binalanse. So bangga-banggaan yung scripture, nagbangga-banggaan yung mensahe ng propeta. So, ganun nangyari. Ngayon, magbibigay ako ng title. Pero pati itong title na issue rin. May nagbigay, recently kasi may pastor, ito yung title natin. May isang message believer na nag-claim na message believer yata. Yun yung title natin ngayon. May isang pastor kasi nagbigay ng title niya sa kanyang topic. Nag-comment siya doon. Sabi niya, dapat ang binibigay mong title, yung preaching ng prophet. Halimbawa, influence yung preaching mo. Dapat yung influence na yung title mo. Nung nabasa ko yun, wala rin tayo. Parang yung sa mga nagmumotor. Sabi nila, wala to, kamot talaga tayo. Hindi nagbabasa ng Bible. Ha? So, ilang beses na nga si Jesus Christ. Di ba? Marami. May title. Yung Beatitude, nilagay na lang ng theologians yun, ng mga scholars. Pero wala kayong mababasa sa Beatitude. Sa isang chapter nga, pag binasa yung isang chapter isang chapter sa Bible, kung saan pumupunta yung sinasabi. Di ba? Nabasa niyo ba yan? Napansin niyo ba? Wala kang title. Oh. Sa Tagalog, may makikita kayo dyan sa Psalms. Parang title niya. Ang awit ni Asaph, parang nagiging ganun yung title. Sabi ko, pati yung title ng nandun sa mga ngaral ay ginawang issue. No? Hindi ko alam kung totoo mananampalataya talaga yun kasi nakita ko nandun. Ibig sabihin, nanonood. Yan ang mensahe natin kung saan tayo dinala ng mga unang nagturo na mali. Hindi binabalanse ang mga bagay-bagay, pati yung title. Dapat kung ang title mo daw, dapat yung title ni prophet din. Di ba? Kaya ikaw na actually sa mga ngaral, kaya kami nakakuha ng ganitong title. Doon din sa pinangaral ng prophet. Doon ka makakakuha ng title. Kasi makakakuha ka doon ng mensahe doon sa ibinigay niyang mensahe. At yan ang hindi tayo mawawala dyan sa Bible at sa message ng prophet. Labas dyan, sabi ng prophet ay wala na. Kasi ang divine interpreter ng word ay ang prophet. No? Yan ang mouthpiece ng God. Eh. Di ba? Sabi na sa Book of Amos, wala akong ibang pagsasabihan ng aking salita, o ang aking mystery, o ang aking hiwaga. Di ba? Wala ibang tao yan. Prophet lang. Sabi ng iba, parang may kulang sa sinabi ng prophet. Para daw may kulang. Mukhang ikaw na yung propeta ngayon, hindi ko sinasabi na ako. Sabi ko kanina parang may kulay, ikaw magpapatuloy. Kaya ano matanggapin. So, lahat tinamaan eh. Ayun, maagang namatay yun. Parang, pag lahat, pati yung mga sasambok daw, dapat yan, huwag daw yan kantahin natin, dapat may sarili tayo. Compose. Pero kumakanta ng give thanks. Kasi sa denomination daw yung makanta na yan. Sabi nung isang brother, hindi maghanap pa tayo ng nagko-compose na believer, na message believer ng kanta. Saan tayo maghanap doon?
Di ba? So, yung mga kanta yan, para sa Panginoon kahit sa denomination, ginamit ng Panginoon yan para sa pagbubuti. Wag lang yung katulad ng isang hirap intindihan ng salita na kumanta ng love song. Sabi niya, love song naman yan. Kasi nung nag-comment, dati mo kinakanta, brad, yan, believer ka eh. Love song lang naman yan eh. Ay, nakaprontong. Tapos mamaya, salita naman ng Panginoon ang sinasabi sa bibig. So, wala. Maganda sa ayos. Yan, may sabi ko nga sa kausap ko ng ministro, yan brad ng mahirap kapag walang matanda sa iglesia elder na nagtuturo. List na. Sabagay, kung yung elder mo naman din, o pastor mo, i-list din, pares na. Diba? Sinabi naman ni Jesus Christ, kung bulag yung naghihila dun sa diba? Pares na kay bulag yan. Di pares kayo mahulog sa lupa. Pares kayo bulag eh. Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi bulag yung elder natin. Kasi yung bulag, di pare-pares na tayo bulag nito. Bulag sa katotohanan. So hindi binigyan tayo ng Panginoon sa mga aral at turo. Kasi hindi natin ma-worship ang Panginoon kung wala tayo sa Espiritu. Sabi ko nga sa kanya, hindi pwedeng, may Espiritu ako, wala ka namang katotohanan. Tama? Hindi, may katotohanan ako. Wala ka namang Espiritu. Kasi ang nagkikuwi ka ng truth o ng word ay yung Spirit. So kailangan magkasama yung Spirit and truth. Hindi half, sabi ni Prophet. Kundi full word, full gospel. Now, sa gabing ito, katulad ng ating title natin, pag sinabing lose ay matalo. Sabi niya dito, huwag tayong matalo o mawala sa pananampalataya. Na ito ang sabi ng mga propeta sa kanyang mensahe. Sa mensahe niyang by faith Moses. Now, if we lose faith, then we will never get a prayer answered by God. Narinig yung mga kapatid? Kapag nawala pala yung pananampalataya, ay hindi masasagot ng Panginoon o hindi sasagutin ng Panginoon ng ating mga panalangin. Bakit? Sa pananampalataya kasi sabi ni Jesus Christ, have faith in God. So, sa pananalangin natin, hindi tayo nananalangin na ando lang tayo sa level ng pagtitiwala. O doon sa sinasabi na hope. Kundi sa faith, katulad ng binasa natin sa mga hindi nakikita. Kasi nga, ang sanlibutan, sabi diyan sa mga kasunod na verses diyan sa Hebrews chapter 11, ang sanlibutan ay ginawa sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi ganoon ang pagpapaliwanag ng faith. Kaya sa denomination, nahihirapan sila maglatag ng faith against sa hope. No? Ang alam lang nila lagi ay pagtitiwala. Although sinasabi rin nila ang faith, pero pag tinignan mo sa sinasabi nila o pagpapaliwanag nila ng faith, iba sa pagpapaliwanag ng propeta ng Diyos. At sinabi ng Bible, hindi nila madiinan, hindi sila malalim sa pananampalataya. Pero may pagtitiwala sila sa Diyos. Pero sa ating mga message believers, iba ang pananampalataya. Ito yung mga bagay na hindi mo nakikita, pero out of nothing, nagkakaroon. Diba, sabi nga ni Barbanam, katulad dun sa isang bata na nagpalipad ng saranggola, di ba, hawak yung tali, pero hindi nakikita yung saranggola. Di ba, nakahawak ka sa Panginoon, may connection ka sa Panginoon pero hindi mo nakikita ang Diyos physically. Pero alam mo, nakonektado ka sa Panginoon. Kasi alam mo yung method, alam mo yung process na gagawin sa pagtawag sa Panginoon. Di ba? Meron tayong speaking the word into existence. Sa denomination, walang ganun. At yun ay nagaganap na sa ating kalagitnaan. May nagtanong sa akin nga dito sa church, hindi ko sabihin, kung ano daw, wala naman siya ngayon. Nagaganap na ba dito? Kasi ang sabi doon, ang gifts daw, yung mga kapangyarihan ng Panginoon, ay kailangan maganap sa church. Nagaganap na ba daw dito sa atin? Sabi ko, oo. Hindi ko na lang tinuro kung kanino. Kasi alam ko sa inyo mga kapatid, nangyayari na, nagte-testify kayo. Isa na ako doon. Diba? Nung naalala ko nga si Marginal na yung tangke ng gas. Diba? Yung nasabihin mo lang, hindi naubos. Isa na yun Ngayon pa lang nangyayari na, diba, MJ, diba? Sabihin mo lang.
Sabi ko, nangyayari na ngayon sa amin. Hindi ko lang masabi, tingnan mo sa iba kung nangyayari. Bakit ka mo? Naintindihan natin yung Word of God. Kasi pagdating ng time, magiging ganun yung kapangyarihan ng church. You just speak the Word. Bakit? May pattern tayo eh. Sa Bible, may pattern tayo. Meron tayong pattern kay Brother Branham. Nako, pag tingnan niyo mga testimony ng mga tao na nakasama ni Brother Branham, hindi niyo maano. Matatakot talaga kayo, natatakot ako. One time kasi may isang nag-testify yung Robertson dyan, kung nababasa yun sa mensahe, yung Robertson na apelido. One time daw, may girlfriend siya. Kinis niya yung girlfriend niya. Kinis niya. Papunta siya sa gawain. Nag-guilty siya, bakit ko ginawa yun? Lord, patawarin mo ako sa ginawa ko, kinis ko yung girlfriend ko. Yung mga minister sa harapan, uupo. May pintuan. Doon dada si Branham. Naabangan niya. Isa na lang yung upuan para daw sa kanya na lang. Yung tinitingnan niya, ayaw pa niya pumunta. Sakto dumaan si Brother Branham sa harapan niya. Alam mo ginawa ni Brother Branham? Nakpaya si Robertson. Sabi niya, don't worry, Brother Robertson. God forgive you and hear your prayer. Don't worry. Gulat siya eh. Bakit na nalaman? Nakinis niya yung girlfriend niya bago magawain. Na alam niya mali. Ang sabi ni Prophet, ako rin kasi ginawa ko yung dati na hindi ko pa alam. Hindi ka ba kabahan nun? Ba't alam nito? Wala namang nagsabi sa kanya. So nakita niya minsan isang araw mga kapatid, mangyayari rin sa kaligitnaan natin yun. Kaya huwag tayo magtataka. Paano niyo nalaman? Diba? Sa Joel chapter 2, ang mga kabataan sabi niya magkakakita ng vision, magkakaroon ng dreams. Hindi pakita sa sa dreams, hindi pakita sa vision. Ipapakita talaga ng harap-harapan. Huwag tayong magugulat kapag nangyari yung mga ganun bagay. Kasi mangyayari talaga sa church yan. Kasi di ba, lagi natin napapakinggan, ibinuhos na saan? Ni Kristo yung kapangyarihan saan? Sa church. Ibinuhos na sa atin yan. Potentially, nandiyan na yan mga kapatid. At mangyayari yan minsan sa araw. Now, sabi niya dito, so if we lose faith, our prayer are annulled. Kapag nawala ng pananampalataya para sa ni Prophet, ang ating mga panalangin ay annulled. Big sabihin, wala ng bisa. Di ba? We got nowhere. Hindi daw tayo makaka-move. Mawawala na tayo. So it's all that we can think of this morning is to hold on to faith. Then, if we lose faith, all our hopes is gone. And if we lose faith, all our spiritual reality is gone. Pati spiritual mo, kasi wala ka ng pananampalataya eh. No? For you cannot have faith in things that you see. For the things that you see are all perishable. So lahat pala na nakikita natin ay perishable, sabi ng Prophet. If you look at some great person, yan, maraming ganyan. A great minister. Maraming ganyan eh. Kapag ka nandyan yung pastor, umaattend. Pero pag wala, hindi umaattend. Nandun lang sa bahay. Isa may nagtanong pa sa akin eh. Si brother ganito. Hindi ko masabi kung natin. Pero alam ko naman doon. Nga nandun lang. Pero mali ko sa inyo eh. Kayo ng taga rito eh. Nakikihatid lang ako eh. Alam mo, pagka sinabi ko naman, para maging sumbungero naman ako. Di ba? Hindi ko naman church yun. So ganyan, pag nandiyan yung pastor, talagang nandun sila, kompleto sila. Maaga sila. Pero pag wala, hindi sila na-attend. Sabi ko nga sa inyo, ganyan dati dito eh. Buti na lang nawala na yung mga ganong espiritu ng tao. Nawala na sila. Mahirap yung ganon eh. Kaya di ba? Walang ganon. Kahit sino ang ibigay ng Diyos na mga ngaral, sabi ni Branham, igagalang mo yan. Magkakaroon ka ng double respect dyan. Kasi mangyayari, magiging idolo mo, yung pastor mo. Hindi na yung Diyos. Mapupunta ka ngayon sa idolatry kasi ang nasa isip mo, mentality mo, ang magaling pastor lang mangaral, no? Nakita yung si Stephen, hindi naman pastor si Stephen eh, deacon. Pero nakita yung nagpapalayas ng demonyo sa kanyang pag-delay ng hands. So wala doon, pag ang Diyos gumamit ng tao mga kapatid,
kahit gusgusin yan, pag ginamit ng Panginoon yan, gagamitin ng Panginoon. Katulad ni San Pedro. Walang pinag-aralan. Anino pa lang, gumagaling na yung tao. Di ba? Nakita niyo mga kapatid, ganun ang Panginoon. Sabi niya, or a great congregation, they will all perish someday. And if we look at a great nation, a great weapon, they all perish someday. And then we must live by faith of those things that science does not declare. Kasi nahihirapan ng science sa faith eh. Di ba? Hindi nila maipaliwanag yung mga atoms, molecules, di ba? Na-stop na sila doon. Kaya sabi nga nung narinig ko, hindi mo maintindihan ng Panginoon at ikaw ay babaliw na lamang. Pero pasalamat tayo sa Panginoon dahil hindi natin kayang ipaliwanag kung ano ang Panginoon, kung gaano siya kalaki. Kasi hindi mo pa rin naman nakita, pero sumasampalataya tayo na may Diyos. Hindi natin nakita yan eh. Sabi niya, it's by faith that we believe. Now we lose our glory if we lose faith. Mawawala pala yung kalwalatian mo pag wala ka ng pananampalataya. Now if we get away from faith, then we take the church into an intellectual realm. Yun ang mabigat. Kapag nawala na ng pananampalataya, umalis ka sa pananampalataya, yung church, nagiging intellectual na lang. Maraming ganyan eh. Sabi ko nga kay Brother MJ, may mga church na ganyan, pupunta na lang sa church na hindi ko alam kung dahil nga sa linggo o Wednesday, di ba? Saktuhan pa yon 3 minutes. Ha? Yeah. Para sa basketball, sabi nga ni Pastor nun eh, ang tagal ng oras nung nagbabasketball ka, dapat sinut mo na ng sinut yung bola. Bakit sa last 2 minutes, diyan ka nagmamadali? Tama ba mga kapatid? No? May mga ganyang mananampalataya, nag-claim na believer na ganyan eh. Ha? Ang haba pa ng oras, di pa baba mo yun eh. Tingin mo yung cellphone. Kung kailan malapit na yung oras, saka nagmamadali. Sabi ko nga sa isang church na nag-preach ako eh. Sa Manila kasi, 30 minutes. Ha? Traffic ka talaga. Pero pag sa probinsya, 30 minutes, malayo na yun. Dito, pumunta ka ng Guadalupe, nang alas 6 ng hapon. Wala na. Oh, I love you with the love of the Lord. Dala kasi naranasan ko yan dito eh. Mga Guadalupe lang yun. Sa traffic. Kasi pag sa probinsya ka, ang nalilate pa, yung malapit sa church. Partida, may sasakyan pa. Ganun yung mga kapatid. Pero sa totoong anak ng Diyos, may preparation kasi yan. Hindi ka magmamadali. Nagiging intellectual na lang minsan ng mananampalataya kasi nga linggo, baka masabing absent, takot sa pastor na masabing wala. So hindi tayo ganun mga kapatid. Kaya tayo pupunta dito hindi sa mga ngaral kung sino man yan. Pupunta tayo dito, bakit kamo? Sa ating mahal na Panginoon. Kasi mahal natin ang Panginoon eh. Di ba? Sabi niya dito, how the angel came to me. So basahin niyo lang sa bahay niyo mga kapatid yung Ephesians chapter 1 verse 4 to 5 saka chapter 3 verse 17 ng Ephesians. Andiyan yan. I believe that before the foundation of the world, according to Ephesians chapter 1, that God knew us and knew that He was sending me, si Barbanam, sabi niya gano'n, and the other ministers and so forth to preach the gospel before the world was ever formed. I believe that's scriptural teaching. So sabi ni Prophet, before the world was formed, alam na niya, katulad ni Jeremiah, na bago isilang si Jeremiah, alam na ng Diyos na magiging propeta, yung nasa sinapupunan. Even John the Baptist may kapangyarihan na, di ba? Nasa sinapupunan pa lang mga kapatid, patay na. Pero pagdating ni Jesus, mas nauna si John the Baptist, pero nakita si John the Baptist na buhay. Kasi John pa lang may kapangyarihan na. Pati nga buto ni Elisha dumikit lang, nabuhay. Kakaiba ng Panginoon, di mo maintindihan talaga eh. Sinabi nga nung kanta ng sanlibutan, God moves in mysterious ways. And dyan din sinabi ni Prophet dyan. Diba? Misteryo eh.
talagang hindi mo maintindihan. No? Actually, dito lang kasi sa lupa, yan ang hindi pa natin maintindihan. Sabi ni Prophet, pagdating natin sa ganung kalagayan, maintindihan na natin. May ganyang sinabi si Prophet. So it's where we're at. One runs this away, and one runs this away, and one runs radical. Gusto mabilisan. This way and that way. That's the way the church always has gone. That's man. Pagka ganun pala, gusto namin dito ganun. Sabi ko nga doon sa ating kapatid, kaya tinawag ang denominations, creeds and dogmas of men. Di ba? Ang gusto kasi ng Panginoon, yung word ng manguna. Hindi yung kaisipan ng tao. Sabi ni Prophet, one time may nagsabi sa kanya, naniniwala kami sa church. Sabi ng priest, hindi sinabi yan ng Panginoon. Sabi ni Prophet, sabi ni Prophet, ang sinabi dapat ng Panginoon, hindi sinabi ng church mo. Kasi pwedeng lumagpas, pwedeng lumihis ang church mo, pero ang salita ng Diyos hindi yan lilihis. Ganun sa atin ngayon eh. Sabi ng aming, kaya may isang narinig ako, sabi ni pastor, hindi. Kasi sasablay ang sinabi ni pastor. Ano sinabi ng word? Hindi ka maliligaw. Sabi niya, you see, he don't want to be led by God. But whenever we get to a place that we forget that we are brethren and we're all striving, nagsusumikap lagi, pupursige for one place, that's when we've left God. Kapag nagsusumikap ka pala lagi, nasa mga sarili natin, doon pala natin naiiwanan ng Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon siya mag-lead. And we've got to recognize one another. Ma-recognize natin ang ating mga sarili. Although sinabi ng prophet, sabi ng na huwag tayo maging busy bad, sabi ni scripture. Pero tingnan din natin ang ating mga sarili. Tingnan din natin sila. Ang ating mga iba't ibang mga ugali. No? Pero hindi para ipagchismisan naman mga kapatid. Kasi hindi naman ikalalakas yan kapag nalaman kong ay, nag-short si ganito, naghubad siya sa kalsada, hindi naman ikakalakas yan. Narinig mo lang. Pero palagpasin mo na kapatid. Hindi para, ay, kalalakas ko siguro, may sigarilyo yun. Hindi mo yun ikakalakas. Pero sabi ni Prophet, we've got to recognize one another even in our peculiarities. Ibig sabihin, pagkaka-iba-iba. May pagkakaiba-iba kasi tayo sa pag-uugali, di ba? Pero ang desire natin sa ating puso na maging kaugali natin ng ating Panginoon. Kasi, di ba, iba. Gusto isda lagi, isa gusto fried chicken lagi, isa kanya naman yan eh. Sabi ni San Pablo yan, kapag kumakain ng gulay yung isa, o karne man yan, kung isa hindi, ikakatisod ng kasama mo, huwag ka muna kumain. No? May mga ugali pa tayong dapat ayusin, di ba? Kaya ang gusto natin na mangyari sa atin, ayusin ng Panginoon, unti-unti. Kasi may proseso ang Panginoon. I got a brother that's tall and thin, blonde-headed, pug-nose, ibig sabihin, saratang ilong, kamo. Sabi niya, and fair skin. He don't look like me. We don't act alike. You'd never know we was brothers. But his daddy is my daddy, and if the family accepted him looking the way he did, accepting me looking the way I did, then we accept one another to be brothers. That's right. I-accept mo siya, iba kasi hindi na eh. No? Alam niyo ba sa ibang church kapag ganyan, hindi ka nakakausapin lagi. Kasi iba yung ugali mo eh. So paano maaabot yun? Alis na lang yun. Magiging cause pa yan ng pag-backslide niya. Ikaw, ituro niya. No? Hindi ganun mga kapatid eh. Sa atin iba. No? Hindi natin, ayoko niyan. Hindi. Yung sinners nga eh. Pinatawad ng Panginoon eh. No? Now, sabi niya dito, so that's the way we have to do it in this Christian realm. We have to believe, have faith in one another. So hindi lang pala sa Panginoon, sa pastor natin magkaroon tayo ng pananampalataya, kundi sa bawat isa sa atin. Yan, we have to believe, have faith in one another. No? Mahirap yan. Kasi pag nakita mo, ganyan naman yan, hindi. We have faith one another, sabi ni Prophet. When the Christians lose faith in one another, yan, ganyan mga kapatid, kapag nawalan na daw tayo ng pananampalataya as Christians,
sa isa't isa, the devils got the church right then. That's right. Sabi na, nakakilos na, ang namamayagpag na, ang naghahari na, ang devil. Kasi panay marurumi na yung puso natin eh. No? Kasi wala tayong faith sa bawat isa. We have to get faith and confidence. Ibig sabihin, magkaroon ng pananampalataya at magkaroon ng pagbabata. No? In one another, bear with one another. Kasi yun yung lagi nating naririnig kay Pastor, yung pinapipilit tayo. Gusto ba nating pasensyahan at talaga kung doon tayo huhubugin yung ating patience, ating temperance, sa kapatid mo, vice versa, para makarating tayo doon sa godliness, hanggang sa brotherly kindness, di ba? Mape-perfect na tayo doon. Hindi ko nadadaan yung topic natin na yung mga kapatid. Pero yung tinutukoy doon mga kapatid, kasi hindi ko kaya pakisamahan yan. Balikan mo naman yung sarili mo. Napakisamahan ka rin ba ng Diyos sa ugali mo? Napakisamahan ng Diyos ikaw eh. Bakit siya hindi mo, tasakan na tayo, to be like Jesus? Hindi nga ganun yun eh. Diba? So, yun ang sinabi ng prophet. Hindi ko sinabi ito mga kapatid. No? Sabi ni prophet pa dito sa looking at the unseen. Oh, if the church of this day could ever pray till they pass the sin barrier. Sin barrier, yung maharang sa atin, sa connection natin sa Panginoon. And the unbelief barrier. Dahil palang barrier. Sin barrier, unbelief barrier. Sabi niya, pag ito nalagpasan natin, sabi ni prophet, they could shout the victory of a living God. Makakasigaw tayo sa Panginoon na victory. Nagtagumpay na tayo mga kapatid. Napagtagumpayan mo yung sin, napagtagumpayan mo yung doubt, nagtagumpay ka sa unbelief, at makakasabi tayo sa Panginoon, Lord, nalagpasan ko yung mga bagay niyo. When they once pass that barrier by looking to the unseen, malalagpasan mo pala yung mga barrier na yun kapag nakatingin ka sa hindi nakikita. Ang problema, pag inisip natin, hindi ka nakikita eh. Ba't mo siya nakikita? Ang sabi ni prophet, ang hindi nakikita, kaya mo siya nakikita dahil sa pananampalataya na nasa iyo. Yung pala yung tumitingin doon kasi ang pananampalataya, that is your binocular. Yung telescope. Yung pala yung pananampalataya. Sabi ni prophet. Yun ang tumitingin doon. Hindi yung naked eye natin kasi hindi mo talaga makikita yung unseen. Unseen nga eh. Hindi nga nakikita eh. So sabi niya dito, and letting the world vibrate and do what it wants to do, but there is a living God. And when we lose our disbelief and our unbelief in Him, and past that place that the world is saying the days of miracles is past, it makes you shake. Oh, there's no such thing as the baptism of the Holy Ghost. It makes me wonder. But if you just look at the unseen to the God who promised it, Acts chapter 2 verse 39. Basahin natin. Yan yung mga kapatid dito. Kapag nakatingin ka sa hindi nakikita, may promise ang Panginoon. Sabi niya, Acts 2:39, for the promise is unto you and to your children and to all that are afar off. Malalayo, sabi niya dito, even as many as the Lord our God shall call. Nakita yung mga kapatid ang pangako ng Panginoon. If you look to the blessed word that says, Hebrews chapter 13 verse 8, Jesus is the same yesterday, today, and forever. Pag nakatingin, sabi niya gano'n, turn your heads towards that. And, doon ka dapat tumingin, sabi niya, ulo mo, at paningin mo, nandun, sabi niya, and, press on. Tumulak ka lang, go ka lang ng go until you pass that vibration, pass the unbelief barriers and the sin barriers and all the barriers that seems to hinder you. Lahat ng barrier, lahat ng harang na umaharang sa iyo mga kapatid, just press on, sabi ni prophet. Tumulak lang na tumulak. No? Then you will
Fly free in the faith of God. Iba naman gusto fly as a wind blows. Kung saan may fellowship doon pupunta, kahit sa mga dalawang kaluluwa na pupunta pa rin. Ano kakainin mo doon? Ha? Iba nakipag-fellowship sa mga kung saan sa mga churches ng denomination, ano makakain mo doon? Ang mana mga kapatid, ang spiritual food, nandito sa mensahe mga kapatid, na itinuturo ang Bible. Hindi ito napapanis. Laging bago, they are new every morning. Yan lang, panis na yan eh. Bakit? Ayun na, light sin offering na naman, sa linggo na naman, prosperity, kasusunod ng salvation. Paikot-ikot lang doon. Ang dami pang dapat pag-usapan sa mensahe. Di ba, nung pagpasok ng mga Israelites sa Promised Land, kung saan sila nagsettle, yun na yun, hindi nila lahat kinonquer. Sabi ni Prophet, ang dami pa pala. Sa Bible, kahit nabasa na natin to, may mga revelation pa rin ng Panginoon na ibinibigay araw-araw sa pagbabasa natin. Hindi na uubos. Di ba? Ang fountain of life, mga kapatid, sabi ni Prophet, it is inexhaustible. Hindi na uubos. Sa atin na uubos yan. Tayo. Pero ang biyaya ng Panginoon, hindi yan na uubos. Salo pa lang ng salo. Salo pa lang ng salo. Kalakasan ng Panginoon, araw-araw, hindi na uubos. Meron pa rin tayo. Tama? Yung kagalakan, andun pa rin. Pag nalulungkot ka, sabi ni Prophet, sumalo ka doon ng tubig na yun. Lalakas ka na naman. Yung kalungkutan, magiging kagalakan. Hindi na uubos. Di ba? Ngayon, matutulog tayo. Di ba? Mamaya, matutulog ka. Pagbukas na naman, ay na naman yung inexhaustible fountain of life ng Panginoon. May lakas na naman tayo bukas. Hindi na uubos. No? Hanggang sa pagdating ng pagbabago ng katawan, pagdating kasi doon, iba na yung katawan natin. Now, sabi niya gano'n, then you will fly free in the faith of God, knowing that all things are possible. Then there is no limit. No? Pag nandun ka na pala mga kapatid, then there is no limit. Walang limit kasi ang kapangyarihan ng Panginoon. Tama ba mga kapatid? They say hardly to the speed the plane will go. If there is no limit to the speed, the plane will go. There is no limits to the blessings that God will pour down upon a believer that will believe. Di pala naubos yung mga kapatid, walang limit. Hebrews chapter 11 verse 33, mababasa niyo dyan, at Galatians chapter 3 verse 22. No? Walang limit. Now, sabi niya, at thy word, I let down the net, sabi ni Prophet. Itong mensahe niya ito. And the people today, they'll go out and say, well, I felt better last night. Yung mga pinagaling na ganyan eh. Okay na ako ngayon, kagabi eh. But today, I'm so bad, I just can't hardly stand it. Ngayon, hindi naman ako okay. Sabi mo kagabi, okay ka na. But hindi ka naman okay. Sabi mo noon, anak ka ng Diyos. But ngayon, sinasabi mo, hindi ka naman anak ng Diyos. Di ba? Kapag sinabi mo, mga kapatid, nung ikaw ay tumanggap sa Panginoon na anak ka ng Diyos, hanggang sa paglalakbay mo sa pananampalataya, yan pa rin ang sasabihin mo dapat. Hindi yung pagdating ng may trials, anak pa ba ako ng Diyos? Nung una, may tumanggap, sabi niya, one God. Pagdating ng matagal na, sabi niya ng pastor, one God ba tayo? Oneness. Tinanggap mo nga ng one God doon, nagpabautismo ka, nung tumatagal na, nagtanong ka ng ganyan, hindi ka talaga sigurado, ayun, backslider, na biktima ng COVID, mag-asawa. Hindi sigurado. Di ba? Ano sabi ng mahal na propeta sa kanyang mensahe, mga kapatid? Be certain of God. Maging sigurado ka sa Panginoon. Nung una pala na tinanggap mo, hindi ka na nagdadalawang isip doon. Ililigtas kaya ako ng Panginoon kapag nagpabautismo ako. Hindi ka na pagtanggap. Kaya ka tumatanggap sa Panginoon kasi alam mo, niligtas ka. Diba? John 3:16, diba? Condemn na. Yung mga nag-reject kay Jesus Christ. Condemn na eh. Hindi mo naman na-reject. Masalita ng Panginoon. Diba? Sabi niya, but today I'm so bad, I just can't hardly stand it. That's just exactly when you lose your confession and drop right down. Pag nawala pala yung confession mo sa Panginoon, yun pala mangyayari. No matter who you are,
how saintly, how godly you are. You're a minister, clergyman, or you're a deacon, or whatever you are, or you've been a Christian for 50 years. Imagine niyo yun? Ganyan na katagal sa pananampalataya, 50 years. Alam niyo ba yung kinagkanta kanina? Matagal sa pananampalataya yun. Bata pa ako, nasa faith na. Lumaki na ako, nasa faith pa rin. Nandito sa message. Kung kailan nang tumagal na, saan nagtanong ng oneness or one God? Hindi sigurado. Di ba? If you get out of here tomorrow and lose faith, so nakita niyo kahit 50 years ka na pala, kahit anong posisyon mo sa church, minister ka, clergyman, how saintly, how godly, deacon ka, if you go out of here tomorrow and lose faith that you're a Christian, and start telling people you're not a Christian anymore, you're backslid. You're gone. Noong una, Kristiyano kasi sinasabi mo, mabuti ang Diyos, mabuti ang Diyos. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Pag dumating yung time na, ay, hindi na pala ako Christian. Hindi, sabi ni Prophet, you're backslid, you're gone. So, mahirap pala yung ganun. Kaya dapat pala, sabi ni Berman na maging sigurado tayo sa ating Panginoon. Si Zacchaeus nga, nung naging sigurado siya na tagapagligtas pala yung dumadaan sa harapan niya eh. Kwento pa lang ng asawa niya, sabi ni Prophet eh. Naniwala na siya. Dinaretso niya, di ba? Alam, pabalik-balik. Si Pedro, mga kapatid, di ba? Sinabi niya yan, Lord, pag may papatay ako sa iyo, samahan kita. Samahan talaga kita. Hindi pa nga siya tinutusok, yung nasa harapan pala, tinanggal yung tenga, takbuhan na sila eh. Pero na-realize ni San Pedro na mali yung ganyang ginawa at naghumingi ng tawad sa Panginoon. Hindi katulad ni Judas. At pinatawad ng Panginoon. And after that, kung gaano katakot ni Pedro noon, nung kasama si Jesus, ganun naman yung kanyang kalakasan sa Book of Acts. Na kahit pinatitigil na, pinagampas na, dumudugo na ang likod, hindi talaga sila tumigil sa papangaral ng salita ng Panginoon. So nakita niyo yung conversion, yung totoong kapayagan kapag dumating sa tao, kahit anong yaya, pabalik na kung sino mang kaibigan mo, kamag-anak mo, hindi mo sila pakikinggan, diretso ka sa lakad mo sa pananampalataya. Kasi kapag you lose your faith, sabi ni Prophet, you're backslid, you're gone. Wala ka na. Maraming ganyan, di ba? Nawala na sila sa pananampalataya. Hindi sigurado eh. Now, this kasi kung babasahin mga kapatid sa question and answer, sabi niya, those gifts are wonderful. Nobody knows how I appreciate you and I love you with godly love. But those gifts can be a harm to you if you don't use them in the right place. Yung mga gifts pala natin mga kapatid, na ibinigay ng Panginoon sa atin, kapag hindi natin nagamit ang maayos, ikapapahamak natin. Look at people today. Find man out on the field, praying for the sick and charging money for it. May reliyon na ganyan, mga ngaral sa mga palengke, sa mga bus permeo. Di ba yung isa eh, hindi nangangaral eh, yung for the kingdom. Talagang nagbebenta na ng mga pastillas. Pero alam mo naman na for the kingdom yun. Di ba? Pero isa talaga nangangaral eh. Kaya yung diyan sa Marikina nung pag dinadaanan namin, dati hindi maayos yung church nila. Ngayon, tumaas na, ganda na. Di ba? Sino ba naman eh, tapatan ka ng mga nakaputing damit, tapos naka-purple ng skirt, tapos mayroong sa offering na kulay purple. For the Lord. Siyempre iba na binibigyan talaga eh. Kung ilan yun? Talaga nakapagpatayo ng church, pero hindi ganun mga kapatid. Ibinigay ni Jesus Christ ng walang bayad, ipamamahagi mo talaga ng walang bayad. Di ba? Yan ang salita ng Panginoon. Praying for the sick and charging money for it, that's wrong. Sabi ni Prophet. Ngayon may mga believer na gumagawa niya, nagbabasking na rin sila eh. Kala niyo walang gumagawa niyan. No? Alam niyo, basking yung mga kumakanta sa streets na may nakalagay na ano, di ba, sa bibigay silang pera. Yung iba naman, pag December, yung mga instrument ng church na nilalagay sa tricycle, sa ibabaw, at doon sila, ang Pasko ay sumapit. Imagine yung ginagamit sa church, dedicated sa church, gagamitin sa mga pang-caroling.
Ay, sabi ni Prophet, that's wrong. Kaya di talaga lumalago yung pananampalataya sa mga ganung bagay. If a man's got faith for healing and praying for the sick, he ought to be gentleman enough to pray for people without money. Kung makikita nyo lang yung kwento ni John Wesley, mga kapatid, grabe. Pagkagising niya, 2 hours na mag-pray siya. Then after that, mag-preach na siya, maglilihan sa may mga karamdaman. Ganon, si John Wesley, ang payat, sabi sa history, sa church history. Pero hindi siya kumukolekta ng pera. Mahirap lang si John Wesley. Although medyo may kaya sa buhay ang kanyang pamilya, pero mas pinili niya yung ganon, mag-preach ng salita ng Panginoon. Pero kabaliktaran ng mga nangyayari ngayon sa mga churches, ang lalaki. May mga sariling private plane. Nakita niyo mga kapatid, nagpayaman. Anong iharap nilang mukha sa ating Panginoon pagdating ng judgment day? Di ba? Kabaligtaran sa inutos ni Jesus Christ. Sabi niya, he ought to be gentleman enough to pray for people without money. Thank God, sabi ni Prophet, hindi daw siya ganun. Sabi ni Prophet, kung babasahin niyo dyan, $100 million, nakakita ko. Kahit natingnan ko, hindi ko tinignan kasi laki. Sa niya binigay. Sa ministry, sa mission. Kumukuha lang siya mga kapatid. Sabi ni Prophet dito, when you do that, kapag ginawa mo pala yung ganun, you're going to lose your faith out yonder with God. Kapag ganun palang ginawa, na may gift ka na magpagaling, at kumulekta ka ng pera, sabi niya ganun, yung pananampalataya mo mawawala. Sa ating Panginoon. Bakit? Mali yung ginawa mo na proseso. At ayaw ng Panginoon yung ganun. Nakita niyo si Jesus? Nung nagpagaling ng marami, may mga nagutom. Sinong nagpakain? Siya pa rin. Wala siya. Na kahit yung mais, mga kapatid, sa mga dinaanan nilang rice field, doon pa sila kumukuha ng mga mais. Pero ngayon mga kapatid, yung mga denomination, nakita niyo. Pero salamat tayo sa Panginoon, mga kapatid. Hindi nawawala ang pananampalataya. Kasi hahanapin at titingnan ng Panginoon sa kanyang pagdating. Hindi knowledge. Hindi wisdom of men. Kundi pananampalataya. So sabi niya dito sa binasa natin, at kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalataya. Kaya nga tayo lumalapit mga kapatid dahil may pananampalataya tayo. At yan ang iharap natin sa Panginoon, yung pananampalataya. May Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga kanyang nagsisihanap. At itong pananampalataya nito, sabi dito sa verse 33, sabi niya, who through faith subdued kingdoms, wrought righteousness, obtained promises, is that the mouths of lions. So nakita niyo? Yan ang pananampalataya. Nakita niyo kasi si ang kwento ni Joshua, di ba? Sa Jericho. Mahirap pa bagsakin. Pero dahil sa pananampalataya ni Joshua, nakabagsak. At unusual o kakaiba ang paraan ng Panginoon kasi hindi gera, hindi masundalo ang ginamit ng Panginoon. Hindi lamang ganun. So ganun ang pananampalataya natin mga kapatid. Sabi lang natin pamagat, don't lose faith. Yan sabi ni Prophet. Kasi kapag nawala ang pananampalataya, nawawala ng kaluwalhatian ng Panginoon sa atin. So ang sikapin natin ay ang manatili sa pananampalataya. Dahil may kaluwalhatian sa pananampalataya. Salamat sa Diyos sa gabing ito sa kanyang salita at mensahe sa atin. Tayo aawit ng isang awitin bago tayo manalangin. Awitin natin ang Christ is the answer. Christ is the answer to all my longing. Christ is the answer to all I need.
Sige, ito isama rin natin sa panalangin si Brother Jay na sa kanyang mga anak na may lagnat. Nagkahawa-hawa daw sila ng sore eyes. Hindi ko lang alam kung pumasok sa trabaho si Brother Jay. Nag-chat siya kanina sa akin na humingi na panalangin. So, isama natin sa panalangin. Patuloy na rin kami isama sa panalangin, mga kapatid. Dahil alam ko ang Diyos ang patuloy na provide sa lahat ng bagay. So guys, sa pamilya sa atin, wala kayong may taas ng prayer request. At patuloy rin natin isama sa panalangin ang ating mahal na pastor na patuloy bigyan ng Diyos ng kalakasan. Patuloy pag-ingatan ng Panginoon. Sa akin ganito tayo luluhod, tayo manalangin.
sa ating Panginoon. Salamat. Lord God, kami nagpapasalamat muli sa iyong kadakilaan sa amin sa bawat panalangin namin, Lord God, na binigyan mo ng katutunan. Lord, ang bawat isa sa amin, ang dalangin namin, ay makapanatili kami sa pananampalataya at lalong lumakas, Lord God, lalong tumibay, Lord God, sa pamamagitan ng iyong banal na salita. Lord, wala kami ibang pinaglalagyakan ng aming pagtitiwala at pananampalataya kung ikaw lamang. Dalangin namin, O Lord God, ng bawat isa sa amin ay anatilihin mo sa pananampalatayang ito. Ngayong banal na Espiritu Santo ang patuloy na magbigay ng kagalakan sa aming puso habang kami naglilingkod sa iyo, Lord Jesus. Lord, ang bawat isa, O Lord, ay patuloy mong tulungan hanggang sa iyong pagtitingin. Sa iyo kami nagtitiwala at nagbabalik na papulit pa sa salamat sa iyong kabutihan sa amin. In Jesus Christ we pray. Amen. Uwitin natin ang I worship you, Almighty God. I worship you, Almighty God. There is none like you. Yes, Lord. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, Almighty God. There is none like you. I worship you, O Prince of Peace. That is what I want to do. I give you praise. For you are my righteousness. I worship you, Almighty God. There is none like you. God bless you, Brother David. Salamat sa ating Panginoon sa mga salita niya na ating napakinggan sa gabi ito. Tayo dito ako na sa panghali ng ating gawain. Pagbabalik na natin ito. Pawitin natin. Jehovah Jireh. Jehovah Jireh, my provider, you are more than enough for me. Jehovah Rapha, you're my healer. By your stripes I've been set free.
dakilang Diyos na pangalan ng aming Panginoong Jesus Kristo, Lord God. Binabalik namin sa iyo, Diyos, ang taos-pusong pasasalamat at papuri, Lord God, sa katugunan ng aming dalangin, Lord God, sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga salita mo na nagbigay ng kalakasan sa amin at buhay muli, Lord God. Panginoon, dalangin namin, Lord God, na ikaw ang patuloy na magpala ng mga salita mo, Lord God, at mahulog ito sa aming puso, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil mula noon hanggang ngayon, Lord God, ay hindi mo binugo ang aming mga dalangin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na hindi namin maiwala ang pananampalataya na ibinigay mo po sa amin, Lord God. Bagkus, Lord, dalangin namin na palakasin po, Diyos, sa aming mga pananampalataya, na hindi mawala, Lord God, ang aming pagtitiwala sa iyo, Panginoon. Buong pusong pag-asa, Lord God, sa mga salita mo na yung iniwanan sa amin, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, na patuloy mo po kami palakasin, Lord God, na kumapit kami, Lord God, sa mga pangako mo, sa mga salita mo, Lord God, na aming napapakinggan, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord, sa gabi nito, na ang mga kaloob na ito na aming nalikom ay ikaw, Lord, ang patuloy na magpala upang maluwalhati ang iyong dakilang pangalan, Lord God. Pagpalain po, Panginoon, ang ginamit mo, Lord God, na daluyan ang mga salita mo sa gabi nito, Panginoon. Maging ang bawat isa, Lord God, ang puso ng nagnanasa, Panginoon. Dalangin po, Lord God, na ikaw, Diyos, ang magpalakas sa bawat isa, Panginoon. Na hindi kami umuwing, hindi natamo, Lord God, ng pananampalataya at biyaya na nagmumula sa iyo, Panginoon. Ingatan mo po kami, Lord God, sa aming pag-uwi, kung paano mo po kami iningatan sa aming pagdako sa lugar nito, Lord. At Lord, kung loloobin mo, Panginoon, na hindi ka pa darating, naway matagpuan namin ang aming mga sarili, Lord God, sa iyong mga paanan, Lord God, sa bahay sa buhay. So ngayon, lahat ng papurit ko sa salamat sa gabi nito, Panginoon. Walang ibang karapat dapat, Lord God, na uwian ng pagsamba at luwalhati sa dakilang pangalan namin, Panginoong Jesus Kristo, naming Diyos. Amen. God bless you, brothers and sisters. Tapos ang ating gawain. Palayan kayo ng ating Panginoon. Tayo po ay magkamayan at magbatian. Pwede natin come to the feast. Invitation, come whosoever will. Praise God for full salvation, for whosoever will. Hear the invitation. Hear the invitation. Come whosoever will. Praise God for full salvation, for whosoever will. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening for my name. I'll be somewhere listening. I'll be somewhere listening.